Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala atammanil akmalan nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una sa lahat, mga kapatid sa Islam, tayo ay laging nagpapasalamat sa Allah. Pinupuri natin at niluluwalhati natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lubusan tayo ay laging nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na ating tinatamasa dito sa mundo. Walang tunay na pinakadakila, mabuti, sagrado at pinakamahal sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang paggabay niya sa atin sa Islam. Hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo lahat, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na panatilihin tayo sa relihiyong ito hanggat tayo ay mabawian ng buhay na masabi natin ang kalimatu la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Wallahi mga kapatid, ang kalimatu la ilaha illallah ang siyang magbibigay sa atin ng susi at tagumpay dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Kaya panatilihin ito dahil kung ating babalikan ang patungkol sa usapin dito sa kalimatul la ilaha illallah, noong si Propeta Musa alayhi salatu wasalam ay humiling siya sa kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na turuan siya o bigyan siya ng kataga na salita na ito lamang ay para sa kanya. Dahil siya nga ay isang propeta, wa kallamallahu Musa taklima. Ibig sabihin, si Musa alayhi salatu wasalam ay nakakausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. So nung siya ay nakiusap at humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala para bigyan siya ng kataga na salita na lagi ito na kanyang sinasabi sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi ng Allah sa kanya niya, Musa, qul la ilaha illallah. O Musa, sabihin. Tignan nyo mga kapatid, ipinag-utos ng Allah kay Musa na qul, sabihin, fi'il amr. Qul la ilaha illallah. Ya Musa, sabihin mo ang kataga na salita na la ilaha illallah. Walang Diyos na nararapat sambahin, paglingkuran, gumagawa tayo ng kabutihan, maliban lamang sa ito ay inaalay natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga pantas nagsabi dito na ang pagsabi ng la ilaha illallah ay hindi sapat, na yung sinasabi mo na taimtim, na puso mo lang nagsasabi na walang Diyos na nararapat sambahin, ang puso lang. Bagkos, kasama rito yung pagbigkas, ito yung pagpuri, la ilaha illallah. At ang alam natin, of course, ang iman, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay yung sasabihin ng dila at tigib na tunay na paniniwala ng puso at kaikibat ito ng mga gawain. Al-imanu huwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawari. Wal imanu yazidu wa yanqus. Wa ma ma'na hada? Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Ang iman, ang pananampalataya daw ay tumataas at bumababa. Tumataas, bumababa. Mayroon bang pwedeng ibang pangsalita na sabihin sa tumataas? Nadadagdagan at nababawasan. Ayun ang maganda. Nadadagdagan ang pananampalataya sa pamamagitan ng ano? Lian na al-iman yazid wa yanqus. Ang pananampalataya ng mga Muslim ay nadadagdagan at nababawasan. Samantala, ang pananampalataya ng mga anghel ay panatilian, walang pagbabago. Pero ang pananampalataya ng mga propeta, laging nadadagdagan at hindi nababawasan. Pero ang tao, punta ka lang mamaya, Sheikh Farid, yung sinabi mo, yung mga iba pumupunta sa Batha, mababawasan na dahil maraming bulaklak sa Batha. Hindi ba? Iba't ibang kulay na nandoon. So minsan tayo ay naaaliw, minsan tayo ay nabibighani. Oh, nasaan yung bulaklak na nandito kanina?
So, bago yun mga kapatid, ako ay nalulungkot sa nasabi ng Sheikh natin na si Farid ay Ramadan po ba kayo? Uwi? Parang gano'n? Na, subhanallah. So, ganun pa man mga kapatid, ang buhay talaga ay ganyan. Tanggapin lang natin. Ang lahat may simula, may hangganan. Ang lahat ng pangyayari at ito ay kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Marahil minsan may mga bagay na nangyayari dito sa ating buhay na hindi natin gusto, pero wala tayong magawa dahil ito ay tinakda ng Allah na mangyayari at mangyayari. Pero sa mga huling araw, doon natin natutuklasan na ito pala ay mabuti sa atin. Hindi natin alam ang anong mabuti sa atin, pero ang Allah ang tunay na nakakabatid kung anong mabuti sa atin. Hiniling natin sa Allah, kapatid, na Sheikh Farid, insyaAllah, importante tayo ay tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagbabahagi, sa pagdadawa sa Islam. At gawin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na dalisay ang ating mga pagtuturo at paggawa ng kabutihan hanggat tayo ay mamatay na ang pananampalatayang ito ay palagian na nandoon tayo. Dahil mga kapatid, wallahi, ito hindi ako minsan kapatid na Ibrahim. Sa totoo lang, alam ng Allah, alam to ng Allah, pero ewan ko kung bakit ko lang ito ngayon nasabi, ayaw ko na, ako yung tipong tao na hindi ko gusto na nandiyan yung mga tao at pinapakinggan ako. Dahil alam ko rin ang sarili ko, may mga pagkukulang ako. Mahirap kasi yung minsan nagsasabi ka na gawin nyo to, tapos ikaw rin pala hindi mo nagagawa yun, mga kapatid. Sabi ng Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O kayo na mga mananampalataya, bakit nyo sinasabi ang mga bagay na hindi nyo naman ito isinasabuhay, hindi nyo isinasagawa. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, at ito ay kamunghi-munghi sa Allah ang mga bagay na binibitiwan ninyo at hindi nyo naman ito sinasabi. Marahil mga kapatid, dahil kung hindi lang ito ay isang obligasyon sa ating lahat bilang mananampalataya, na kung ano ang ipinagkaloob sa iyo ng Allah ay dapat mong ibahagi, wallahi, isa ako sa mga tao na gusto ko na lang mas makinig. Kasi pag nakikinig ka, nadadagdagan ang kaalaman mo. Samantalang yung nagsasalita, kung ano yung salita niya, yun lang yun, hanggang doon lang. Whereas ikaw na nakikinig, nadadagdagan kasi may kaalaman ka na, nadadagdagan pa ayon doon sa pakikinig mo. At pangalawa mga kapatid, dito sa pagbabahagi natin, sa ating pagpapasalita, dito lalong-lalo na sa harap-harapan, minsan ang mga tao, kalimitan o karamihan sa mga tao, tinitignan nila kung ano yung mali mo. Doon sa salita na nabitsiwan mo. Namali ka ba sa grammar? Namali ka ba sa ayah? Mayroon ka bang nasabi na masaklap na hindi nila katanggap-tanggap? Pero hindi titignan kung ano yung buod na mabuti na nasabi mo. Bakit mga kapatid? Bakit? Dahil tao lamang sila. Tao lamang tayo. Ang pinupunan natin yung mali ng tao. Yung pagkakamali ng tao. Samantalang bigay na sa atin ng aral sa buhay natin na minsan tignan natin ang sarili natin. Wallahi mga kapatid, mahirap yung minsan tayo, ikaw nagmamalinis, akala mo isa ka ng santo, or wala namang santo-santo sa Islam mga kapatid. Ang pinakamalugod lang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay inna akramakum indallahi atqakum. Ang tunay na pinakamalugod, pinakamamahal ng Allah sa atin, walang tribo, walang pamilya, walang dugo na bughaw o itim o pula, anuman. Ang totoo ay kung sino yung tunay na matakutin sa Kanya. Alam ng Allah mga kapatid na nilikha tayo gagawa ka ng kasalanan. Alam ng Allah na isinulat na sa Lawhil Mahfud na ikaw ay gagawa ng kasalanan na ito. Pero mahal ng Allah at isinulat din niya na kung sino yung taong gagawa ng kasalanan ay pagsisisihan niya at naaalaala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa uri ng mga gawain niyaon. Dahil may hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam, law lam tudhibun
ya'ti qauman ghairakum yudnibuna walakinnahum yastaghfiruna rabbahum wa hum afdalun nas. Dahil kung kayo ay hindi nga magkakamali, magkakasala, kayo ay papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga sangkatauhan na sila ay nagkakamali, nagkakasala, ngunit subalit sila ay palagian na sila ay humihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran. Yun ang mahal ng Allah, mga kapatid. Umupo ka lang dyan, magsabi ka lang ng astaghfirullah. Ya Allah, may naisip ako na masama, astaghfirullah. Ya Allah, nag-isip ako ng masama sa kapwa ko, astaghfirullah. Ya Allah, hindi ako nakapagdasal kanina ng fajr sa masjid. Patawarin ako, Ya Allah. Ang mahirap, mga kapatid, dahil alam mo nang nagkakasala ka, pati yung dila mo, pati yung sarili mo, hindi mo na binibigkas ang pagsisisi sa sarili mo. Samantala, annallaha ghaffar wa ghafur, ar-Rahman, ar-Rahim, ang mapagpatawad, ang tunay na mahabagin, ang mapagmahal, at mahal niya ang sinumang tunay na nanunumbalik sa Kanya. Sa araw ng paghukom, mga kapatid, tayong lahat, itong pakikinig ninyo, tayo ay lilitisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bawat isa sa atin, ano man ang nagawa mo, maliit man o malaki ang nagawa mo. Kaya bagat naman mayroon tayong kasulatan na ano man ang maliit na at malaki ang nagawa mo, ay ito ay ipapakita sa iyo sa araw ng paghukom. Hindi katulad dito, pwede ka magkubli na ayaw mo tanggapin. Dahil kalimitan ng tao, ang pagkakamali niya, ayaw niya tanggapin. Pero sa araw ng paghukom, mga kapatid, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Ang kiramat katibin na sila ang dalawang anghel na sinusulat nila ang anumang mga gawain na ginagawa natin, at ito sa araw ng paghukom ay ipapresenta. Subhanallah. Minsan, magtataka ka na lang. Minsan, may napanood ako na may isang issue na pelikula, English movie. Sinasabi niya na hindi ko ginawa yan, hindi wala akong krimen na ginawa yan at hindi ko matandaan. Pero nagtaka na lang siya nung ipakita na may mga picture na ipinakita at nai-record pa kung ano yung nangyari. Noong nakita niya yan, sabi niya, this is like something like a dream. A dream turns into reality. Paano nangyari yan? Hindi ko yan alam. Parang panaginip na, subhanallah, yun nangyayari yun dito sa mundo. Dito nga may mga CCTV. Wala bang CCTV camera dito? Sheikh Farid? Ha? May mga masjid na minsan, may mga CCTV camera. Ha? Sa araw ng paghukom pa kaya, mga kapatid, ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha ng lahat. At ito ay malalaman natin ang mga bagay na ating ipinapagkubli, mabuti at masama na ginawa natin. Mga kapatid, dito sa mundo, nilikha tayo ng Allah, naglalaban ang masama at kabutihan, makipaglaban tayo, pakipag-unahan tayo sa paggawa ng kabutihan. Oo, nandyan si Satanas, araw at gabi. Alam niyo ba, mga kapatid, si Satanas, walay na mga ako, isang sheikh na nagsabi, maski doon sa hantungan ng kamatayan mo, darating yan. Darating sa iyo si Satanas. Ililigaw ka pati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilalayo ka pa niya sa Allah. Maski halimbawa yung masabi mo ng la ilaha illallah, pwedeng isa sa oras na saglit na yun dahil wala ang habag sa iyo ng Allah. Dahil mga kapatid, katotohanan, ang pagpasok natin sa paraiso ay mula sa habag ng Allah. Mula sa kanyang awa. Hindi ka papasok sa paraiso dahil sa gawain mo, bro. Hindi dahil sa gawain mo. Hindi sa kabutihan na gawain mo. Halimbawa, katulad dito, ang kapatid natin kapapasok lang sa Islam, di ba? Bro, mga ilang buwan na ngayon? 2 months. 2 months lang, bago. Tapos yung iba, 7 buwan. Sa inyo, 7 taon. Yung mga born Muslim, maliit pa. Ano na. Alam niyo mga kapatid, yung pagsamba natin sa Allah na sinasabi natin, ito ba ay makakadagdag sa kapangyarihan ng inyong Panginoon? Ha, mga kapatid? Uy, mga maharlika. Dadagdag ba ito sa kapangyarihan ng Allah? Oo, tama, sinabi ng Allah na ipinag-utos niya na wa'budu rabbakum, sambahin niyo ang Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos. Ibig sabihin ba dahil siya ay nag-uutos na sambahin siya, ibig sabihin tayo magkukulang siya kung hindi natin siya sambahin? Ha? Mga kapatid, mananatili siya. Mananatili. Ngayon, ang tanong, ba't mo sinasamba ang Allah? Ha? Kailangan natin. Bakit mo kailangan, Ismail?
Ano kung hindi niya sambahin? Ha? Oh, gusto niya pumunta sa paraiso. Kailangan natin. Ikaw bro, matanong ko, ngayon kapapasok mo lang sa Islam 2 buwan, bakit mo sinasamba ang Allah? Gusto mo makasama ang Allahu Akbar. Magpapakita aqidatu ahlus salaf as-salih. Magpapakita ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong kanyang bibigyan ng habag at kinalugdan niya sa araw ng paghukom, doon sa paraiso, doon sa kanyang kaharian. Kaya kung sino man ang mga tao na sinabi niya nakausap niya ang Panginoon, ang sino man nagsasabi na ang tao na sinabi niya na nandito ang Panginoon, nakita ko ang Panginoon, namatay ang Panginoon ng ilang araw. Ilang araw namatay ang Panginoon na sinasabi nila? Pinapaniwalaan mo dati, Ibrahim? Ha? 3 araw. So, walay mga kapatid, hindi pangungutya, hindi ito panginginsulto, pero katanggap-tanggap ba ng pag-iisip na sabihin mo na ang Panginoon ay namatay? Kasi kung ang Panginoon ay namatay, parang sinabi mo na rin na wala siyang kapangyarihan. Dahil pag namatay ka na, wala ka ng silbi, di ba bro? Ha? Pag namatay na ang isang tao, may silbi pa ba yan? Kung may silbi yan, alam mong gagawin ng kamag-anak niya? Huwag ilibing! May silbi pa yan, magbibigay sa atin yan ng kapangyarihan kasi nung buhay yan, may kapangyarihan yan. Natatakot tayo sa kanya. Lahat ipag-utos, gagawin. Ngayon, patay na siya. Wala na yung karapatan na para manatili. Ilibing na yan. Pag hindi yan nilibing, mangangamo yan dito. Tignan niyo mga kapatid. Mayroong Kristiyan na nagsasabi na wala pang Diyos. Patay ngayon. Oo. Hindi ko alam kung sinabi mo patay na ang Diyos, tapos sino ngayon ang Diyos na sinasabi mo. Anyway, mga kapatid, yun ang doktrina paniniwala nila. Pagsubok ito sa kanila. Kaya bagat naman pati si Jesucristo sinabi niya ay saliksikin ng katotohanan dahil ang katotohanan ang siyang magbibigay sa inyo ng lunas ng tagumpay at kaligtasan dito sa mundo at lalo na sa araw ng paghukom. Open-minded tayo mga kapatid. Wala kang pwedeng itago. Ang Islam ito ay pinag-uusapan. Ngayon, mga kapatid, sinasamba natin ang Allah dahil ito ay nararapat dapat lang sambahin, Ismail. Dahil ang Allah, mama'na Allah, alafdul jalala, bima'naw ma'bud. Sinasamba, pinupuri, niluluwalhati. Sino? Ang lahat ng kanyang mga nilikha. Ang buwan, ang araw, ang mga bituin, ang lahat ng nandirito sa lupa, labas sa lupa, labas ng mundo. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdik, walakin la tafqahuna tasbihahum. Walang bagay na nandirito sa mundo, sa mga kalupaan na ito, sa pagitan na ito, ng kalupaan at kalangitan, maliban sa ito ay lahat pumupuri at lumuwalhati sa Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, ngunit hindi nyo alam. Hindi nyo naintindihan paano nila purihin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batid nyo ba sa araw ng paghukom, mga kapatid, ay wala nang pagsamba doon? Dito, may obligasyon, hindi ba? Anong obligasyon mo? Maunuunuhal mo. Ano ang obligasyon mo, bro, dito bilang isang Muslim dito sa mundo? Pagsasala. Pagsasala. Bas, kida. Ha? Mada? Lahat ng kabutihan, hindi ba? Dahil ang sinasabing pagsamba sa Allah ay ismun jami li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min qawlin wa amal, zahiran wa batina. Ang sinasabing pagsamba sa Allah, mga kapatid, ay lahat ng mga gawaing mabuti, lantaran o patago, maging ito'y gawain ng dila, puso o kilos, na ito ay kondisyon. Ang kondisyon ay kinalugdan, gusto ng Allah. Kasi may mga gawain na alam mo mabuti, pero yun ay hindi gusto ng Allah. Bakit? Nagpakita ka ng gilas eh. Hindi ginawa ng propeta, tapos ikaw nagpabago ng paggawa. Ang Islam tapos na. Ang Quran nandyan na. Cover to cover, ngayon nandito na binabasa natin ang Quran. Kung ayaw mo na maligaw, kumapit sa Quran. Sa utos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun lang yun. Al-Quran was sunnah. Wa in tamassaktum bi lam tadillu ba'di. Abada. Sabi ng Propeta, kung ito'y panghawakan nyo ng mahigpit ang Quran at saka hadith, kailanman hindi kayo maliligaw. Bakit nangaligaw ang mga iba?
dahil hindi sinunod ang Quran at ang Hadith. Bakit? Sinunod ang kagustuhan ng sarili at anyong kaya sa kagustuhan ni Satanas. Ngayon mga kapatid, dito sa mundong ito na kung saan tayo ay namumuhay, dami ng pagsubok nang dumaraan sa iyo. Alam nyo ba na kayo na ngayon na nandirito, Sheikh Farida, lahat kayo, kasama ko, hindi lang kayo, ako rin, ay may mga pinagdadaanan, Ibrahim. Ibrahim, may pinagdadaanan ka, bro. Allahu Akbar. Araw-araw. Sino sa inyong walang pinagdadaanan? Itaas ang kamay. Huwag mo na sabihin hugot. Aywan ba? Hugot ba pinagdadaanan nyo? Hindi. Ang hugot yung parang gusto mo lang ilabas. Kung ano yung mga sama ng loob mo. Kung ano mo lang yung gusto maghingi ng payo. Hugot yun di ba? Pero yung pinagdadaanan, yung hirap sa buhay. Iba't ibang uri ng hirap sa buhay tayo. Ikaw pagsubok sa pera, walang trabaho. Ito naman, Masya Allah, mayaman, lahat nandyan. Pagsubok sa asawa niya, ang tapang-tapang kasi ng asawa niya. Kunting ano lang. Sige, sasabihin siya ng asawa mo, ayaw ka dili mo, sulod kayo. Pusilong taka. Ha? Yung iba, sa mga anak. Yung iba sa trabaho. Yung iba mismo sa sarili. May mga kapansanan, may sakit sa sarili. Lahat ng ito na pagsubok, mga kapatid, humiling ka lang sa Allah. Huwag ka lang sumuko. Sa Allah ka lang. Sa Allah ka lang humiling. Sa Allah ka lang magsabi. Siya ang magpapabago at tutulong sa anumang mga pinagdadaanan mo. Bilang panghuli, mga kapatid, dahil sa nasabi ng imam na khutbah niya kanina, papalapit na tayo sa buwan ng Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, inihiling namin na maabot namin at hindi pa tayo bawian ng buhay na tayo ay makapag-Ramadan itong darating na taon na ito. Ikaw kapatid, first time mo lang ngayon mag-fasting. Allahu Akbar. Hilingin mo sa Allah na maabot mo ang buwan ng Ramadan na ito. Buwan na pinagpala. Buwan na pinakamaganda at sagrado sa lahat ng mga buwan. Dahil dito mo matatagpuan ng isang gabi. Isang gabi sa Laylatul Qadr, sa pangsampung huling araw ng Ramadan, na ang isang gabing yun, kapatid, gumawa ka ng kabutihan at pagsamba sa Allah ay katumbas na alalaong baga. Ikaw ay parang sumasamba sa Allah sa loob ng 1,000 buwan. Khayrum min alfi shahr. Binilang ng mga pantas ang 1,000 buwan, humigit kumulang daw ng 84 na taon at 4 na buwan. Humigit kumulang, dagdag bawas, simsim, sawa-sawa. Ang punto rito, mga kapatid, na itanong kasi ito sa propeta sallallahu alaihi wasallam, o sugo ng Allah, may mga nauna sa iyo, nauna sa atin ng mga tao, mga propeta, na buhay dito sa mundo sa loob ng isang taon, 1,000 taon, 300 taon, 400, 500 taon, Allahu Akbar. Haba-haba ng mga buhay nila. Siyempre, magkakaiba yung buhay noon. At yung buhay natin ngayon. Sa mga umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-umru ummati mabayna 60 wa 70. Sa pagitan ng 60 at 70. O sugo ng Allah sila, sumamba sa Allah ng napakadaming mga taon. Samantalang tayo, sasambahin lang natin ng Allah sa loob ng 70 at 60 taon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay patas sa kanyang mga nilikha at mahal niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam at binigyan ng espesyal na pabuya. Anong pabuya? Kasama ang Laylatul Qadr. Ang gabing pinagpala na kung ikaw ay sasamba sa Allah, para kang sumamba sa loob ng 84 years.
Magbasa ka lang ng Quran para ka nagbabasa ng Quran ng 84 years. Itong mundo, mga kapatid, ayon sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung saan nakikita natin kanina, nabanggit ng ating kapatid na si Sheikh Farid, na ang mga Muslim daw ngayon ay sinusubukan sa kanilang mga pananampalataya, sa kanilang pamumuhay. Nakikita natin ang mga kamusliman, sila yung mga naghihirap, sila yung mga binabatikos patungkol sa mga iba't ibang uri ng aspeto ng kanilang pamumuhay. Walang katahimikan. Samantalang ang Islam ay relihiyon ng katahimikan, hindi ba? Ma huwa al-Islam? Al-Islam huwa al-istislamu lillah wa huwa salam, ma'khudatun minas salam. Isa sa pagpapaliwanag ng Islam, bukod sa pagsuko at pagtalima sa tunay na nag-iisang Diyos, ito rin ay kapayapaan. Kung kapayapaan, bakit halos lahat ng lugar ng mga Muslim magulo? Bakit? Samok di ay ning mga Muslim, daghay mga problema sa ilang kinabuhi. Ha? Bakit ganun? Kabaliktaran, di ba, bro? Tama, mali. Pero hindi lahat, di ba? Tama, mali. Tama. Huwag niyo lahat ng lugar ng mga Muslim magulo. Hindi lahat. Pero karamihan. Bakit? Ha? Kasi Bakit? fitna. Bakit? Maraming tao nakalimot sa Allah, kaya Maraming tao na nakalimot sa Allah, kaya sila sinusubukan. May punto. You have a very good point. Ano pa? Anong sinabi mo kanina, Ismail? Dala ng fitna. Dala ng fitna. Hindi kasi maiwasan yung pagsubok na yan eh. Oh, ano pa? Shaitan kasi doon na tumatambay lagi. Nandyan na naman tayo kay Shaitan. Alay, kung gusto ko lang patayin si Shaitan, makipag-wrestling, kakayanin mo ba, bro? Ha? Bro, tanggapin natin na mahal tayo ng Allah. Allahumma amin. Allahumma habbib alayna al-iman. Allahumma inna nas'aluka al-hubbu alayna. Ya Allah, hinihiling namin ang iyong kapatawaran at habag at mahalin kami. Tanggapin kami. Mga kapatid, ang tao na pag hindi mo minamahal, ang tao na binabaliwala mo, khaliwali. Oh, hindi ba? Maski anong gawin niya, khaliwali. Maski nahulog siya doon sa bangin, hindi ka magbibigay ng payo sa kanya. Bakit tayo sinusubukan? Bakit ang mga lugar ng mga kamusliman ay nakikita natin ito? Dahil pagsubok. Ha? Dahil pagsubok. Dahil ang totoong Muslim, dadaan ng pagsubok. Wallahi, hindi maganda, Ibrahim, ng buhay ng tao walang pagsubok. Mark my word. You are not a better Muslim if you will not go through test and life. Dapat dadaan ka ng pagsubok. Paano mapapatunayan na ikaw ay totoo at magaling sa sinasabing pananampalataya mo? Sasabi mo, Ustad, lahat kami mag-ikhtibar. Sabi ko, wag na, lahat kayo magagaling. No. May isa sa magsasabi sa inyo, paano malalaman sa amin ang sinong pinakamagaling sa amin, matalino? Di dapat magbigay ka ng pagsubok sa amin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sinusubukan ng mga kamusliman. Sino ang totoo sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga pananampalataya? Dahil doon alam ng Allah kung sino yung totoo. Pero ikaw mismo sa sarili mo, doon mo napapatunayan kung totoo ka. Bakit nagkakaroon, mga kapatid, ng gulo? Tunghayan bilang panghuli ang hadith ng mahal nating propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, kung saan ito ay makikita natin na hadithun sahih. Tatadaa alaykumul umam kama tatadaa al-aklatu ala qas'atiha. Qalu ayawma idhin nahnu qillatun ya Rasulullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la bal antum kathirun walakinnakum gutha ka gutha'is sayl. Wala yaqdifanna Allahu fi qulubi aduwikum
al-mahaba. Wala yanziyanallahu fi qulubikum al-wahn. Qila wa mal wahnu ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hada huwa sabab. As-sababu dhalik annakum al-an mawjud fi hadal kaun. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Propesya. Ang lahat ng nangyayari, propesya. Bakit? Manghuhula ba si Propeta sallallahu alaihi wasallam? Hindi siya manghuhula. Hindi siya salamangkero. Propesya. Na kung saan ang mga sinasabi niya ay nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ng tawfiq para ito ay malaman dahil may mga kaalaman ang Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay sa kanino mang sino mang naisin niya. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam minsan sinabi niya, darating ang mga huling araw sa kapanahunan na kung saan ang sangkatauhan, ang mga tao ay para silang pinaghahagis-hagisan o pinag-aagawan ng katulad ng pagkain. Nakakita kayo ng pagkain? Hindi. Yung pagkain na pag nakita mo dyan, pinag-aagaw-agawan, pinagpapasapasahan. Albaik, diba? Allahu Akbar. You remind me of the Albaik. Malapit sa iyo yung Albaik. Uy, dito sa Albaik, maraming Albaik dito. Isa yung sa kapatid natin. May pulis pa kasi. Sabi niya, ikaw ba yung nagsabi noon, nagda-drive tayo? Sabi mo, Allahu Akbar. Ustad Farid, dahil lang sa Albaik, isipin mo yung tao, aksayahin niya doon ng 1 oras na nakatayo. Napakahaba ng pila. Susuntukan pa yun. Albaik lang yun, bro. Wallahi sa totoo lang, mas masarap ang Jollibee kaysa Albaik. Yung Jollibee dito, kasi yung Jollibee sa Pilipinas, hindi natin alam kung totoong haram o halal. Balikan natin ang hadith na yun, mga kapatid, nandiyan na yung pagkain. Anong sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Para bagang kayo ay pag-aagawan, na parang ang punto rito, mga kapatid, sa hadith na to ay para kayong walang sense. Hindi kayo mabigat sa mga tao. Wala ang pagkatakot o respeto nila sa inyo. Pagkaagawan kayo. Ang kasing tulad ninyo ay katulad ng tubig na maliliit na ito ay pag naago sa isang batis o ilog, nakikita mo yung pabula-bula na tubig na maliliit. Ano tawag yun sa inyo? Balon? Anong balon? Bukal? Hindi rin. Iba yung bukal. Ano tawag doon sa tubig na pag umagos tapos ang dami-dami tapos isang segundo, kalas, wipe out, nawala na dahil dumating ang hangin, nawala na agad. Akala mong dami-dami. Parang bula na, parang kung babaga may tide, sabon, ganun. Ano tawag doon sa inyo? Ha? Sa Tausog, ano? Marayaw, mauno-unuhal mo. Ano tawag doon? Bukal. Sa Bisaya, ano tawag doon? Sapa. Bisaya ka ba, Ismail? Di ka Bisaya. Ha? Sapa ba? Lagi? Sa amin, bura-bura. Aywan ko kung yun din ang tama. Kasi, bula, yung bula. Bula, yung bumubula, di ba? Yung ganun. Anyway, kung ano yun, yun na yun. Kung ano na intindihan nyo. Yun ang magiging kasing tulad nyo. Sabi ng isang sahaba, o sugo ng Allah, bakit po ba? Sa panahon na yan, ang bilang namin, ikakaunti lang. Sabi ng propeta, la! Ang katotohanan, napakadami ng bilang ninyo. Alam nyo ba, mga kapatid ngayon ng mga kamusliman? Islam is one of the fastest growing religion in the world, and especially in the USA. At hindi mapipigilan yan dahil ang Allah ang may kumukontrol. Ano man ang gawin ng mga kuffar, ang mga kalaban ng Islam, pigilan ng mga Muslimat at Islam, wallahi wala silang magawa. Dahil mananatili ang kapangyarihan at kagustuhan ng Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wala ano man magugustuhan ninyo, gustuhin nyo, maliban sa kung ano ang gugustuhin ng Allah. Ano mangyayari? Sabi dito, o sino yun mga sugo ng Allah? Ano mangyayari? Para kayong pagpapasapasahan nila, ang bilang nyo napakarami, pero walang faida. Faida sa Tagalog, Mafi, walang silbi. Minsan, ang magulang mo, sasabihin niya, kayo magtrabaho kayo, yung mga anak niya, ilang, madaming magtrabaho. Sasabihin ng mudir o di kayong tatay, wallahi, mas mabuti yung si ano na lang nagtrabaho dito. Maski siya lang, 1, 2. Totoo yung trabaho niya, katimbang nyo na 20 na nagtatrabaho.
Last. Ang mga kamusliman sa dami nila, sa kapanahunan na ngayon nakikita mo kung bakit tayo sinusubukan ng Allah. Wallahi mga kapatid, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. If really truly the people of the nation, the people of any group of the people who believe in Allah, truly believe in Allah, and they will follow, they will fear Allah subhanahu wa ta'ala, they believe in Allah and they fear Allah subhanahu wa ta'ala, they will see the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala will open unto them from the heavens and the earth. Ano ngayon ang nangyayari? Hindi natin nakikita kasi tayo rin mismo mga Muslim, hindi natin yung sinasagawa. Ang tunay na ano ang turo ng Islam sa atin. Naibu zamanana wal aibu fina. At sinabi ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, ay dalawa. Ang dalawang ito, ang siya ating itutuloy pagkatapos nating mag-lunch dahil ako rin ay katulad na nararamdaman ninyo. Pagpalain tayo ng Allah at patawarin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.